Hindi, pagpaumanhin niyo na po mga kababayan kasi talagang kapagka yung mga topic natin sila-sila, itong mga DDS, ang hirap pigilan po. Napakahirap pigilan. Tsaka kapagka yung medyo napapamura tayo at hindi natin napipigilan, yung mga pagmumura ho, mga kababayan, ganap na mga 10:00 pasado na naman. Di ba? Alam ko, tulog na yung mga chikiting ninyo. Linggo pa din dito, Boss Mark. Hindi, Sabado ako, nagsimba, belat ka. Ngayon, no, mga kababayan, dito, sa susunod na topic, medyo rumble-rumble na ho tayo. Ano po? Kasi, inipon, kinumpile namin yung mga video nung 18 Marites at nila Topacio at nung mga reaksyon ng nakapaligid sa kanila mga bossing. Ngayon, asan ba tayo? Dito muna tayo kay Vice Presidente. Na ipasagpi na kanya. Ayan. Pinapasabpi na yung bank account ng Vice Presidente. Ayaw pumayag. Ayaw pumayag. Baka magalit yung tatay. Langya kayo! Nakulong lang ako ginibap nyo na yung ang tagal-tagal nating inilalaban na wag ipakita yung joint bank account na Sara Duterte at Pangulong Bongbong Sara Duterte at Rodrigo Duterte. Weak pala kayo, ganun sasabihin ng dating Pangulong Duterte, malamang pagalitan itong mga ito. Di ba? Game. Pakinggan ho natin mga kababayan. Umalma si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasagpi na kanyang SAN-N at bank records. Pati na rin sa hiling na ilipat sa kustodiya ng Kamara ang manibagman na si Ramil Madriaga. Bakit kaya? Ano po? Dapat yung mga ganyan, okay lang sila. Lalo na ho, mga kababayan, sinasabi naman nila, wala silang itinatago at lagi silang ready. Dapat okay lang ho sila dyan sa mga ganyan ho, mga bossing. Pero pansin ko, mga kababayan, no? Pansin ko lang ho, baka may mga itinatago Kita naman po sa mga galawan at kilusan ho nila, mga boss chief amo, sir. Di ba? Ako kung sa akin yung bank account, yung sinasabing joint account namin, no, ng tatay ko. Kung wala akong tinatago dyan, ang tagal ko nang inilabas sa inyo yan. Bakit po? Kasi para mapahiya, yung mga nagsasabi na merong mga pumasok na pera galing daw po sa mga lord ng mga ipinagbabawal na gamot. Oo, lalo na kung public servant ako. O ilatag ko. Ano hiling mo? Bank statement. Para kita mo yung mga transaksyon sa loob. O sige, halika. Hindi na natin kailangan ng sabpina. No? Eto, ilalabas na namin sa inyo. Baka isama ko pa sila, kagaya ng ginawa ng dating senador na si Antonio Trillanes, kagaya ng ginawa niya, pumunta siya doon sa Singapore at mismo isinama yung mga media, no, upang ipakita na wala siyang bank account, na imbento lang ng dating Pangulong Duterte. Tapos natatawa pa yung invento niya lang daw. Gawa-gawa lang. Di ba? Ang dating Pangulong Duterte, gawa-gawa ko lang yan. Uto-uto naman si Trillanes Nagtawanan yung mga DDS noon. Di po ba? Pero napakasimple lang ho yan. Yung mga tato na binabanggit ng dating senador doon sa Senado. Ako, napakasimple lang. Para matigil yung issue, mawala yung issue sa akin, at matapos na, nakasama ako sa triad daw. Ano ba naman yung itaas ko, yung likod ko? Ipakita yung tatong sinasabi ni Trillanes. Di pagkawala, di pahiya na ho si Trillanes. Hanggang ngayon walang naniniwala dyan sa tao na yan. Di po ba? Kaso, mga kababayan, eto ngayon, lalong tumitindi ang iniisip ng mamamayang Pilipino na may katotohanan yung mga sinasabi at inilatag ni Trillanes, lalong-lalo na dyan sa mga bank accounts na yan. Bakit po? Merong mga tao na naglalagay, nagdedeposito 100, 500 piso, pumapasok Ibig sabihin, existing yung bank account na yun. So, ang ibig sabihin, kailangan na lang po nila ilatag sa mamamayang Pilipino.
yung bank account na yon. Pero mas pinipili po nila na itago, na wag ipakita. Kung maalala nyo, ang yabang ni Panelo kasama ang dating Pangulong Duterte. Pagkatapos nung hearing doon sa Congress, di ba? Kakasuhan daw po si Antonio Trillanes ng libelo o libel. No? Dahil daw doon sa mga pinagsasabi tungkol doon sa mga bank accounts. Pero ano po nangyari? Natuloy po ba? Mga DDS, asa na? Yung pinagyayabang ni Panelo doon sa kanyang live sa TikTok. Nag-live! No? Tapos nagsasalita, kausap si dating Pangulong Duterte. Ano, dating Pangulo, kakasuhan po ba natin ng libel si Trillanes? Oo daw. Pero putang ina, wala naman pong inilibel na kinaso eh. Bakit? Baka sumabit sila dun lalo. Para patunayan nila na nagsisinungaling at paninira lang yung mga pinagsasasabi ni Antonio Trillanes, ang sasabihin ng judge, o sige, para matapos na ito. No? Kung talagang sinisiraan lang kayo ni Antonio Trillanes IV, ilatag nyo na yung bank account, ipakita nyo na. No? Pati yung statement. Kapag ka meron ho doon, may nakalagay, may pangalan, Sammy Uy, may 2 bilyon, yari na. Mapipilitan po na buksan, mga bossing, yung bank account na yon. Mayayari sila kapag ka nandoon yung mga pangalan ni Sammy Uy at may 2 bilyon ho, mga kababayan. Ang ginawa nila, ang pinakita nila kung magkano lang yung laman. Pero yung bank statement mismo, hindi nila ipinakita. No? Kumbaga kung ano yung mga naging transaksyon sa loob ng mga taong ito, kung ano yung pumasok na pera, kung ano yung lumabas. Bakit? Baka dahil ho, mga kababayan, makita na merong pumasok na 2 bilyon, no? Di umano sa ngalan ng Sammy Uy na sinasabi ni Antonio Trillanes at merong inilabas na 2 bilyon, no? Inilipat sa ibang bangko. Baka yun yung makita. Mga bossing, yari sila doon. Di po ba? Kaya, hanggang ngayon po, ayaw nilang pumayag. Hindi nila ipinapakita. Yun po ang nakikita kong mga dahilan nila kung bakit lagi na lang sinasabi, pinupolitika lang. Merong bank account, existing yung bank account, nahuhulugan ng pera. Kasi kung hindi nahuhulugan ng pera, o kung hindi existing yung bank account, mga kababayan, ay sasabihin ng teller sa inyo, wala pong ganitong bank account. Hindi po papasok yung dinedeposit yung pera. Ganon eh. Sa teller pa lang, tatalbog na. Kumbaga sa teller pa lang, hindi na tatanggapin ho. Di ba? Let's go. Tuloy natin. Tungkol sa balita si News 5 House Correspondent, iba si Vice President Sara Duterte sa hiling ng ilang kongresista na ipasagpina kanyang SALN at bank record. Pati yung SALN at bank record. Sabi ni Ma'am Neng Gigi, mayor pa daw si Inday, marami ng pera siya na-receive galing sa mga illegal. Mahahalungkat kasi yung mga yan, mga kababayan. No? At baka po kapag ka natuloy yung impeachment, tingin ko naman po tuloy na tuloy ho, mga boss chief amo sir, no? Pagka natuloy yung impeachment, mga kababayan, ay mahalughog lang yan at mapilitan din po na ipalabas yung bank account na yan, no? Anyway, matagal pa naman yan, siguro mga ilang linggo pa naman yan,